Hello sa inyo, ito yung video na itatry kong i-restore ang aking carbon steel wok. So ang first step na ginawa ko ay kinuskus ko muna ito ng steel wool hanggang sa matanggal yung mga kalawang. May pag-asa. Sinunod ko naman itong sabunin ng baretang panlaba. Katulad ng pagkuskus ko nito, kailangan ring sabunin ang harap at puwet nito. So, nung nakita kong nagki-clear na yung tubig, itatransfer ko ito sa malinis na lalagyan, yung clear container, para naman makita ko kung may kalawang pa talaga ito. Ayan, medyo clear na. Siyempre, gagamitan ko rin ng sense of smell. May kaunti pang kalawang ang amoy. Another. At sinabon at kinuskus at sinabon at kinuskus ko nga ulit ito hanggang sa mawala na talaga yung kalawang. Walang kalawang, as in wala na talagang trace ng kalawang. So ayun, makikita na talaga dito na malinis na yung wok. Try ulit natin kunan ng tubig na galing sa kanya. Okay na. So ayan, squeaky clean na siya. Pwede na siyang i-season ulit. Inabot lang pala ako ng kulang-kulang 10 minutes sa pag-reseason nitong wok kasi nasison ko na ito dati, years ago. Nangyari lang na napabayaan ko, so ikwento ko na lang kung bakit ko siya napabayaan sa susunod na video. So ayun, nagkaroon na siya ng pati na coating. Ilalagyan ko na ito ngayon ng mantika. Spread lang gamit ang tong, hawak ang tissue para naman hindi tayo mapasok. Siyempre, huwag kakalimutan yung puwet ng wok. Lalagyan rin ito ng mantika. Tingnan nyo naman, no, shinier than ever before. At hindi pa nga ako nakontento, so sinison ko ulit ito. Same punas-punas process lang naman ulit sa harap at sa puwet. At hayaan nyo munang kantahan ko kayo. Smoke gets in your eyes. Don't forget yung ventilation nga pala ha. So ayun, I think this is it. Naresison ko na yung aking carbon steel wok. So, dala ulit ng kabisihan. Nagamit ko lang itong wok after 4 days. So, paano yan? Tapos na ang video. Babush!